Yo! Welcome back sa Anisaga. Ito na ang episode 2 Nanograms Kamen Rider. Kung hindi mo pa napapanood ang episode 1, pwedeng mong hanapin yan sa channel playlist, o i-click mo na lang ang link sa description para humabol. Kinabukasan, makikita natin si Yuro habang nagtuturo siya sa klase. Binabasahan niya ng tula ang mga estudyante, at isa sa kanila ay labis na humanga sa husay niya sa pagtuturo. Tungkol ang tula sa isang lalaking umiibig sa asawa ng iba. Tinawag ni Yuro si Asano, na halatang wala sa wisyo, para ipaliwanag sa mas modernong paraan ang huling linya ng tula. Pero dahil hindi siya nakikinig buong oras, sobrang palpak ng sagot niya. Ang sabi niya, inamin daw ng pangunahing karakter ng tula ang pag-ibig niya sa kanyang guro, na hindi naman talaga yun ang ibig sabihin. Maayos siyang itinaman ni Yuro, at sobrang nahiya si Asano nang pagtawanan siya ng buong klase. Pag-uwi, hindi mapigilan ni Asano ang emosyon habang iniisip kung gaano niya kamahal si Yuro. Iniisip niyang sana ay magkasama sila ngayon, at pinapangarap niya kung ano kaya ang mga eleganteng bagay na ginagawa ni Yuro sa libreng oras nito. Sa imahinasyon ni Asano, iniisip niyang mahilig si Yuro sa mga pinong gawain tulad ng pagtingin sa mga magagandang painting, pagtugtog ng grand piano, at pag-inom ng tsaa sa isang marikit na hardin. Pero malayo yun sa realidad. Sa totoo lang, si Yuro ay nasa gym, nagpapabigat ng mga weights na parang halimaw. Habang nagbubuhat, grabe ang kanyang galit sa Kamen Rider na bigla na lang naglaho. Kinamumuhian niya ito ng buong puso dahil ginagamit daw nito ang pangalang Kamen Rider kahit mask lang ang suot. Sa isang flashback, ipinakita ang nakaraan ni Yuro. Isang araw, umuwi siyang umiiyak matapos siyang i-bully. Nagtaka ang kanyang ama kung bakit hindi siya lumaban, at ipinaliwanag ni Yuro na puro lalaki ang mga nambubuli sa kanya. Alam ng kanyang ama kung gaano kahirap ang sitwasyon, kaya ipinakita niya kay Yuro ang isang lumang episode ng Kamen Rider Stronger. Noong una, nagtataka si Yuro kung bakit ipinapakita sa kanya ng ama ang isang lumang palabas, pero sinabi ng ama niya na panoorin lang ito hanggang dulo. Sa episode na yon, ipinakilala ang isang babaeng karakter na nagngangalang Tackle. Sinabi ni Tackle kay Stronger na lalaban siya sa tabi nito. At kahit nag-aalala si Stronger dahil babae siya, mabilis siyang namangha nang makita ang kanyang transformation. Tamang-tama ang timing ng ama ni Yuro, si Tackle kasi ang unang babaeng mandirigma at unang babaeng Kamen Rider. Agad na nabighani si Batang Yuro sa bagong idolo niyang lumalaban sa mga kalaban ng kabutihan. Ginaya pa ni Yuro ang mga galaw ni Tackle, lalo na ang sikat nitong atake, ang Electro Wave Throw, at sinasabayan pa ng kanyang signature pose. Laging nandoon ang ama niya. Tinuturuan siya kung paano gayahin ng tama ang bawat kilos ng kanyang idolo. Alam ng tatay niya ang lahat tungkol sa Kamen Rider, kabisado pa pati mga galaw at mannerism ni Tackle. Hanggang sa isang gabi, habang nag-e-ensayo, ginamit ni Yuro ang Electro Wave Throw sa isang kaaway niya. Pero aksidente niyang nataman ang mga videotape. Isa sa mga yun ay episode 30 ng Kamen Rider, isang episode na hindi pa niya napapanood. Excited niyang pinanood ito, pero nagtaka siya sa pamagat, "Goodbye, Tackle." Ito pala ang huling laban ni Tackle. Habang nanunood, tuluyan siyang nabigla sa mga pangyayari. Malubhang nasugatan si Tackle dahil sa isang masamang doktor. At doon na nagtapos ang buhay ni Tackle. Hindi kinaya ng Batang Yuro ang pagkamatay ng kanyang idolo. Ang karanasang yun ay labis na tumatak sa kanya, ibinagsak siya sa isang madilim na puwang ng kalungkutan at pagkawala ng pag-asa. Pag-uwi ng ama ni Yuro mula sa trabaho, laking gulat niya nang makita si Yuro na halos malunod sa sarili niyang luha. Nang makabawi siya mula sa halos mamatay sa pag-iyak, tanging nasa isip lang ni Yuro ay, bakit kailangang mamatay si Tackle? Bakit hindi siya sinagip ni Stronger? Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang Ultra Cyclone ni Tackle ay isang self-destruction move, isang huling atake kung saan isinasakripisyo niya ang sarili para talunin ang kalaban. Sobrang lakas ng kalaban kaya wala siyang ibang pagpipilian. Namatay man siya, nailigtas naman niya si Stronger at ang mundo. Nakahinga ng kaunti si Yuro nang marinig yon. Sinabi pa ng ama niya na si Tackle ang pinakamahusay na heroine sa lahat, at yun ang dahilan kung bakit pinangalanan niya ang anak niya na Yuro. Si Tackle ay simbolo ng katarungan, at kahit ilang beses siyang matalo, patuloy pa rin siyang lumalaban hanggang sa huli. Ang mga salitang yun mula sa kanyang ama ay tumagos sa puso ni Yuro,
Sapat para tuluyang pagalingin ang pusong durog dahil sa pagkamatay ng kanyang idolo. Maya-maya, isang costume na siya mismo ang gumawa. Isinuot ito ni Euro, at laking gulat niya nang marinig ang ama niyang nagsabing, "Hindi patay si Tackle, kasi nasa harap ko siya ngayon." Naluha si Euro habang unti-unting bumabalot sa kanya ang damdaming baka nga siya si Tackle. Lumuhang ngumiti ang ama at sinabing, "Ikaw si Tackle." Ginawa niya ang signature pose ni Tackle at buong tapang na sinabi, "Ako si Electro-Wave Human, Tackle." Ngayon, 24 na taong gulang na si Euro at nagtatrabaho bilang guro, pero hindi pa rin nawawala ang paghanga at galit niya sa mundo ng mga rider. Lalo na sa bagong Kamen Rider, na tinatawag niyang peke at poser. Buo niyang isinusulat sa pisara ang galit niya rito, pero syempre, wala namang ideya ang mga estudyante kung ano ang pinagsasabi niya. Kinagabihan, pinaplano ni Naka at ng grupo niya ang panibagong krimen, 5 convenience stores ang kanilang pagnanakawan. Nag-aalangan ang mga tauhan niya, takot na mahuli na sila sa sunod-sunod na pagnanakaw. Pero ayaw makinig ni Naka, sa halip, sinabi niyang sasama na siya ngayong gabi. Tinangka pa siyang pigilan ng grupo niya, pero sinagot lang sila ni Naka ng isang malamonologo. "Isa akong mandirigma, pero wala nang lugar para sa mga tulad ko sa panahong to." Anya pa, gusto raw sana niyang maging halimaw tulad ng Spider-Man sa Kamen Rider, pero, gaya ng dati, walang nakakaintindi sa mga pinagsasabi niya. Natapos ang kanyang speech at inutusan na niya ang grupo. "Maghanda na kayo, at siguraduhin niyoong may puso ang kilos niyo ngayon." Samantala, naglakas loob si Asano at inamin kay Euro na gusto niya ito. Napatigil si Euro, hindi makapagsalita, gulat na gulat sa narinig mula sa sarili niyang estudyante. Habang nangyayari ito, sinisimulan na ni Naka at ng mga goons ang kanilang pagnanakaw. Nagpapanik sila nang makakita ng mga pulis, pero nanigas si Euro sa kinatatayuan nang makita niya mismo ang mga shocker robbers sa harap niya. At ang pinakamasama, ang leader nila, si Naka, ay tila sobrang lakas. Walang takot na binugbog ni Naka ang isang pulis, at habang pinapanood yun ni Euro, nagngingit-ngit siya sa galit at takot. Samantalang si Asano, wala pa ring kam-alay-malay, tuloy pa rin sa pag-amin ng kanyang nararamdaman. Hindi na nakapigil si Euro, hindi niya kayang palampasin ito. Iniwan niya si Asano at agad sumugod para habulin ang mga kriminal. Sa kabilang banda, binabasa ni Tojima ang artikulo tungkol sa kabayanihan ng Kamen Rider, at hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na siya nga iyon. Bigla siyang napatigil nang makita ulit ang mga shocker robbers. Tinawag niya ang atensyon nila, pero hindi siya pinansin. Agad siyang yumuko, inilabas ang kanyang maskara, at sinabing, "Transform." Habang ginagawa niya ang pose ng isang tunay na rider, agad siyang nakilala ng mga goons, "Yan yung lalaki na tumalo sa atin dati," sigaw nila. Halatang inis si Naka, buong damdamin, ipinahayag ni Tojima, "Ako si Kamen Rider." Napaluha pa siya habang sinasabi yun, sabay dagdag ng, "Matagal ko na kayong hinahanap." Habang yun ang nangyayari, hinahabol pa rin ni Asano ang babaeng mahal niya, pero si Euro, nakatuon lang sa kanyang target. Hanggang sa, bigla niyang makita ang taong pinakakinamumuhian niya. Ang lalaki na tumalo sa mga shocker robbers na siya mismo dapat ang tumapos. Ang impostor na rider na puro mask lang ang suot. Hindi niya mapapalampas ang krimeng yun laban sa tunay na karangalan ng mga rider. Samantala, handang-handa na si Tojima sa labanan. Hinamon niya ang mga shocker goons. "Sige, halika kayo." Nakita ito ni Euro at alam niyang muling inaagaw ni Tojima ang dapat sanay kanya. Pero hindi siya papayag, at sa harap ng lahat, hinubad niya ang suot na pangguro at isinuot ang kanyang tackle uniform. Habang inaabot ang bag sa isa sa mga estudyante, sinabi niya, "Pakihawak muna to, tackle na ulit ako." Napagod na si Tojima sa kakapanood lang ng mga tauhan ng shocker na walang ginagawa. Kaya napagdesisyonan niyang siya na mismo ang aatake para tapusin na ang mga krimen nila. Bigla siyang nahinto nang may umatake sa kanya, isang malakas na enerhiya na nagpalipad sa kanya palayo. Nagulat ang mga magnanakaw ng shocker, hindi nila alam kung anong nangyayari. Sa gitna ng usok, lumabas ang isang babae at nag-pose ng pamilyar na stance. Ipinakilala niya ang sarili bilang Electro-Wave Human Tackle. Walang mas nagulat kundi si Tojima mismo, kilala niya ang babaeng ito. Si Tackle, buhay pa siya.
Nangaasar pa ang mga goons, sinasabi na baka katawan lang daw ang nag-mature. Pero isip bata pa rin. Inalok pa siya ng candy ng isa sa kanila, pero mabilis na ipinakita ni Euro na hindi ito laro. Agad niyang binuhat ang lalaki at ginamit ang electro-wave throw. Lumipad ang goon at bumangga sa mga kasamahan niya. Nagulat ang lahat, isang babae lang ang tumalo sa buong grupo. Kinuha ni Euro ang bag niya at nagpasalamat naman si Asano, sobrang tuwa pa dahil nabigyan daw siya ng pagkakataong masilayan si Tackle. Pero agad siyang pinigilan ni Euro bago niya mabanggit ang totoong pangalan niya. Pagkatapos, umalis si Euro ng may estilo, isang tunay na hero's exit. Muling sumigaw si Asano ng mahal kita, Tackle. Habang nakangiti pa rin, naiinis naman si Naka at hinubad ang mask niya. Sinabi niya kay Tojima na hindi pa tapos ang alitan nila. Pero sagot ni Tojima, hoy. Sinapak ka rin ng babae na yun ah. Tumawa lang si Naka at sinabing mas gusto pa rin niya ang shocker, sabay alis ng buong grupo. Tinanggal ni Tojima ang mask niya at napaisip. Sino kaya yung babae na yun? Isang misteryo si Euro, pero may kakaiba sa kanya. Parang mas mahal pa niya si Tackle kaysa sa pagmamahal ni Tojima kay Kamen Rider. Kinabukasan, tuwang-tuwa si Euro nang makita niyang trending na ulit si Tackle sa mga artikulo online. Samantala, nagtipon muli sina Naka at ang grupo matapos ang pagkatalo nila kagabi. Isa sa mga tauhan niya ang nagtanong kung ano yung hawak ni Naka. Proud niyang ipinakita ang isang monster mask na nabili niya sa sale. Nilagyan niya ng shocker-style design, sinuot ito, at ipinahayag. Simula ngayon, ako si Yakuza Man. Nagulat ang mga tauhan niya at di makapaniwala, pero seryoso si Naka. Ipinahayag niyang magpapatuloy sila sa trabaho nila ngayong gabi. Kinabahan ang mga kasama niya, pero tama nga ang hinala nila, isa na namang convenience store ang balak nilang pagnakawan. Sa kabilang banda, sa Rose Mart, may isang live streamer na abala sa pakikipag-usap sa kanyang viewers. Ipinagyayabang niyang bibili siya ng 100,000 yen na halaga ng snacks, top-tier content daw ito, sabay nilimas ang buong shelf. Biglang dumating ang mga tauhan ng shocker. Agad nilang tinakat ang lahat ng tao sa convenience store. Inutusan ni Naka ang cashier na ibigay sa kanya ang lahat ng pera. Ang babae, hindi man lang gumalaw sa takot. Samantala, nagtago ang streamer malapit sa shelves. Pero imbes na tumulong o tumawag ng pulis, mabilis niyang binago ang title ng kanyang live stream. Live Shocker Robbery. Excited siya dahil siguradong dadagsa ang viewers. Pero may isang goon na nakakita sa kanya. Sinite siya nito. Oy, ang dami mong snacks ah. Sagot naman ng streamer, dinner ko to. Napakunot noo pa ang goon at sinabing tataba siya niyan, pero nagbiro ang streamer na mataba na nga siya. Kahit nasa gitna siya ng panganib, mas focus pa rin siya sa views. Habang tumatagal, mas dama-dami ang nanunood. Sa isip ng streamer, ito na raw ang moment niya, ang araw na sisikat siya. Samantala, sa kabilang banda ng syudad, pinapanood ni Tojima ang live stream. Agad siyang tumakbo papunta sa lugar ng krimen, dala ang matinding damdamin ng hustisya. Habang tumatakbo, may nakasabay siyang babae, at pareho silang napaisip, saan ko na nga ba siya nakita? Balik sa convenience store, may isang lalaki ang lumapit kay Naka. Galit niyang sinabi, ang gulo niyo na. Hindi makapaniwala ang streamer, mas lumalupit pa ang content niya dahil may vigilante na sa eksena. Tinanong ni Naka, sino ka ba? Pero kalmado lang ang lalaki, isa lang akong taong nagsasabing tumigil na kayo. Nagkatinginan ang mga goons. Ano to, feeling hero? Pero mali sila. Biglang pumasok sa shocker pose ang lalaki, at sa isang iglap, nag-transform siya. Napatigil si Naka at ang buong grupo sa gulat. Ang lalaking ito, totoong shocker. Hindi tulad nila na peke lang. Wala ring masabi ang streamer, ni Tojima at ang babae ay pareho ring nabigla sa nakikita nila. Galit na galit ang bagong dating. Sawa na ako sa mga balita tungkol sa mga peking shocker Rob Aries na yan. Sabi niya, mga impostor kayo, pakinggan nyo kung ano ang tunog ng tunay na shocker. At yan ang recap ng Kamen Rider Episode 2. Kung nagustuhan mo to, huwag mong kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell, para hindi mo ma-miss ang susunod na episodes. This is Anisaga, kung saan binubuhay natin ang mga classic na anime sa bagong paraan. Kita-kits ulit sa episode 3.